Yung magagaling na tao, yung mga Romulo, kilala niyo po yung Romulo, si Congressman Romulo. Kamag-anak po yan ni Carlos Romulo. Ito po mga tunay na matatalino to, no? Tunay pong matatalino tong mga Romulo. Alam po natin yan. Matatalino talaga yung mga Romulo. Apo na yata to ni Carlos. Kaya nga kahit gano'n ang itsura, napangasawa niya si sino yung co-host ni Willie Rebillame noon, yung maganda-maganda, si Shalani, di ba? Naalala niyo si Shalani, yung maganda? Napangasawa nito ni Romulo dahil alam niyo yung mga magaganda, nabibihag na matatalino yan. Alam niyo po ba, natuwa po ako. Alam niyo kasi pag yung mga matatalino po nagsalita, hindi mo maluloko, hindi mo mapapaikot. Alam niyo sinabi ni Romulo, kakaiba po sa lahat. Ang sabi po ni Romulo, dapat nga, eto sinabi ni Romulo, matutuwa po kayo, dapat nga tayong matuwa. Alam niyo kung bakit daw tayo matuwa? Kasi from 2018 pala, tumaas pala yung tumaas pala yung math natin. Tsaka iba pa. Ang gusto nilang sabihin, mababa pa rin tayo kumpara sa ibang bansa. Pero hindi nila nakita, may improvement na po. Mula 2018, tumaas na po tayo sa math. Bumaba po ng konti yung science. Pero yung reading comprehension, okay pa rin po. Yung math po natin tumaas. Bakit po nyo pinoproblema? Galing po tayo sa mababang-mababa talaga. Ang tanong ko po ba, mataas po ba tayo nung panahon ni Pinoy? Nung panahon ni Gloria? Number 1 po ba tayo sa buong mundo noon? Kung makapagsalita kayo na pinabagsak ng mga Duterte ang edukasyon. Grabe po. Mabuti na lang may mga katulad nito ni Congressman Romulo. Ang sabi niya, dapat nga matuwa tayo. Dahil galing tayo sa pandemya, alam niyo po ba yung ibang bansa? Real talk po. Yung PISA po nila, nagsipagbabaan dahil galing tayo sa pandemya. Mataas sila dati. Mga ano yan, mga mayayamang bansa po yan. Ang sabi nga ni Romulo, yung Pilipinas, huling-huli na tayo. Ang tiyatyaga po ng mga teacher natin. Totoo po, yung Pilipinas, huli na tayong nagbukas ng, di ba? Nauna sila yung mga taga-Europe, nauna nagbukas na eskwela, kaya nga dumami pa rin yung COVID sa kanila, di ba? Tapos nagsara uli. Tayo po, huling-huli na tayo. Yung buong pandemya po, yung mga teacher, pinagtsatsagaan natin. Pinagtsatsagaan po ng mga teacher na pati magulang, no? Despite po ng pandemic, ano po nangyari? Tumaas pa rin po tayo. Kaya dapat pasalamat tayo. Hindi yung pinagre-resign natin yung mga taong ngayon po, ang hamon po ng mga tauhan ni Sara Duterte. Kasi simula pa lang ng reforma ni Sara Duterte. Alam niyo po, nireview pa po nila yung K-12. Marami pa po sila nakita for improvement. Ngayon pa lang po sinisimulan. Isa po na naging issue ng pasukan. Pinatanggal niya lahat ng mga, akala nyo lang simple lang yun, pinatanggal niya yung mga dekorasyon sa classroom. Malalim po yun. Kasi po hindi lang naman minsan nagde-decorate yung mga teacher. Nauubos po oras ng mga teacher sa dekorasyon. Yung dekorasyon po ng classroom, simbolo po yan nang gumagawa yung mga teacher ng kung ano-ano maliban po sa pagtuturo. Sa totoo lang po. Kaya po ang hamon, ang tapang nila po Maghintay po kayo na resulta namin, yung kami na. Kasi may ginagawa po yung Vice President Maghintay kayo na eto, alangan naman ngayon mo introduce, biglang matalino na kagad yung mga bata ng resulta ng mga ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Kaya ako, very kampante ako na
sa 2028 ang taas na ng edukasyon, hindi tayo magiging kasintaas. Opo, live to, Shayri. Hindi tayo magiging kasintaas na USA o ng mga Europeans, pero malaki po magiging improvement natin kasi ang ating Vice President Sara Duterte ay matindi po. Totoong nagtatrabaho. Sa totoo lang, ang kinakantyawan nyo, hindi lang po si VP Sara Duterte. Ikaw, Franz Castro, naturingan teacher ka, teacher representative ka, kung makabanat ka. Mga teacher na naghihirap dyan. Kapwa mo teacher. Naging congressman ka lang, nakalimutan mo na maging teacher. Huwag niyong kantyawan ng mga teacher.